Kasama ni Randy sa biyahe pabalik ng Boracay ang kapatid niyang si Menchu, isang labandera. Paalam ka na sa tita mo. Ayaw siyang bitiwan ni Edsel, ang bunso niyang anak. Nalulungkot ba siya pag umalis ka? Gusto sumama. Hanggang sa Pampang nakakapit ang bata. Di matiis ni Menchu ang anak, kaya't nagpasya na lang siyang isama ito. Kaya si Edsel, magiging isa rin bakasyonista sa Bora. Para sa kaligtasan, ang maximum capacity ng mga bangka ay wala pang 2 dosena. Ngunit hanggang bubong may pasahero. Marami rito mga taga Carabao Island din na may trabahong naghihintay sa Boracay. Dahil nahihiwalay din sila sa pamilya ng hanap buhay at dagat pa ang daanan nila, maaring ihumbing sila sa mga overseas Filipino worker. Naalala ko pa noong una kong binisita ang Boracay noong 1988. Okay na rito. Tulad ng Carabao Island, simple lang ang buhay sa Boracay noon. Wala pang kuryente. Naglalakad pa ang mga turistang nakatopless na walang malisya. Isang gawaing matagal nang ipinagbabawal. Ayon sa Aklan Tourism Office, isang foreign movie crew noong dekada 70 ang nakadiskubri sa isla at doon nagsimulang sumikat ang Boracay. Ngayon, matapos ang 3 dekada, wala na ang pagka-inosente ng isla. Tila isang batang artistang tumanda na, pero glamorosa pa rin. Para mga kulubot sa malaanghel na mukha, nagsisiksikan sa 4 na kilometrong beachfront ang halos 300 resort. At tila madadagdagan pa ang bilang ng mga ito. So they're piping it in. Yeah. Bagay na ikinababahala ni Attorney Rosel Tenefrancia, isang environmental lawyer at residente ng Boracay. If you again look back, back in the 80s, sinabi na there was a directive from the national government to stop issuing building permits. And it happened again in 2007. It stopped issuing again building permits. Pero tuloy-tuloy pa rin. Oo, Hindi talaga tumigil. Oo, kasi para tas naging justification nung time na in-issue yung mga directive na yun from the national government, na-issue na for the year. Ang puting buhangin na ipinagmamalaki nito, hindi na kasing pino at puti ng naalala ko noon. At ang beachfront kung saan sumikat ang isla ay unti-unti nang kinakain ng dagat. Dati, ang luwag ng beach na to, talagang ang lapad ng malalakaran mo. Dati naman ngayon. Tapos, ayan, makakapag-swimming ka pa ba dyan? Yun mo to, oh. Ayan. Ayan ang mapupunta sa buhok mo. Tila may ilang bagay na napapabayaan sa Boracay sa ngalan ng turismo. Pero somehow, sa dami rin ng mga bisita at saka sa development, somehow yung environment nagsasuffer. So by then, may mga mitigation naman tayo ginagawa. Mayroon naman tayo mga sewer system, mga treatment plant, may water system, lahat na ina-address natin. Ngunit sa kabilang dako naman, kung hindi umusbong ang turismo rito ay wala sanang trabaho si Randy ngayon. Nagkalat sa Boracay ang mga tulad ni Randy na dumarayo rito para makapagtrabaho.
Isang pintor at karpintero si Randy. Hindi para sa mga naglalakihang resort, kundi para sa mga maliliit na negosyanteng dayo rin dito. Karamihan pala sa nagmamay-ari ng mga souvenir shop sa Boracay ay galing pang Mindanao. Actually, sa souvenir, halos lahat Muslim yan, galing Mindanao. Karamihan kasi ng mga ano dito, tulad ni Randy, matagal na nagtrabaho sa akin yan, kung nasa pintor. Okay naman sila, binibigyan nila yung trabaho nila. Walang problema. Maswerte raw si Randy dahil mabait ang kanyang amo. Malaki ba sahod sa Boracay? Mahina nga, sir. Yung mataas lang rate doon, yung mga Manila Hire. Yung mga galing doon nagnadala dyan. Pag construction, sumasahod sa kanila, 500 a day. 500 a day? O yung amin, kahit nung magkakasama kami, yung rate namin nasa 300 lang. 350, gano'n. Maliit na isla man ng Boracay, may mga katangian na siya ng mga syudad. Masikip. Minsan may traffic pa. Nagahalo ang iba't ibang lahi, tribo at probinsya rito. At tulad sa Maynila at iba pang syudad sa bansa, may lugar ang mga may hirap. Randy, Sir, Gusta. ayos lang. Matagal na ba kayo dito? Opo. Marami bang taga Carabao Island dito? Marami po, sir. Si Randy dito sa looban ng isla nakatira, Sa kapwa nila. kasamang iba pang dayo mula sa iba't ibang probinsya. Parang baryo lang sa mga ordinaryong lugar. Hindi mo akalain, nasa Boracay tayo, ano? Parang napakalayo ng White Beach dito. So, dito Bawal. kayo natutulog. Dito po, sir. So, kayo, 3 kami rito, 2 tiyuhin ko rito. ano, may mga daga ba rito? Ang dami. Maraming daga. Hindi naman kayo kinakagat. Hindi naman. Nung nakarang taon, may bumaba nga ahas dito sa amin. May bumababa na ahas? O may bumaba galing yata sa taas. O kung saan siya galing. Anong Bumaba ginawa doon. nyo? Wala, pinabayaan na namin. Tila may dalawang mundo pala sa iisang isla. Anong oras? Ang mundong ginagalawan ng mga turista na malinis at kaaya-aya, at ang komunidad ni Randy na hanggang ngayon ay niwala pa palang maayos na palikuran. Saan dumidiretso yung dumi? Hukay. Lupa lang siya. Opo. Di bumababa yan sa tubig sa ilalim ng lupa. Baba talaga, sir. Di wala siyang sanitation. Saka yung pagtubig lang na ordinary deep well dito, sigurado maghahalo ng tubig na galing sa CR yun. Ayan, parang may laman na, oh. May mga kwento sa Boracay na kagaya ng hukay na ito. Pupuso yung Maaaring itago ang dumi, pero sisingaw pa rin yan. Parang bangungot ba sa aming pamilya na para kaming hayop, na parang inalis ba nila ang karapatan ng pangtao sa amin?